Sa panahon ng kagipitan, dumadating talaga ang kaba. Saan ako kukuha ng pambayad? Paano na ang pamilya ko? Lord, hanggang kailan ko ito kakayanin? At dahil sa matinding pangangailangan, kanya-kanyang diskarte ang mga tao. Yung iba, napipilitang mangutang sa 5-6, kaya nga sa Pilipinas, click na click ang business ng mga Bombay. Ang daling magpautang, pero grabe kung maningil. Yung iba naman, sangla dito, sangla doon, motor, alahas, ATM, basta makaraos. At ang mas nakakalungkot nito, yung iba natututong gumawa ng masama gaya ng pagnanakaw, pang-hold up, pagpasok sa mga illegal na transaksyon, mga scam. May mga nagbebenta pa ng gamit kahit may sentimental value dahil sa mga financial obligations na hirap lampasan. Kaya naman sa gabing ito ay nais ng Panginoon na ipaalala sa inyo ay ang kanyang mga pangako para sa mga anak niya na ang tiwala ay nasa kanya. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Alam niya ang mga financial needs mo, ang bawat bills na dapat bayaran, ang bawat kabigatan ng iyong puso, ang mga gumugulo sa isip mo, ang bawat luha, ang bawat pag-aalala kung paano na kaya ang bukas. At sa gitna ng lahat ng iyan, may mga pangako siyang kailanman ay hindi mababali. Kaya ngayong gabi, samahan mo ako at pakinggan ang 7 pangakong pinanghahawakan sa panahon ng kagipitan at hayaang ang kanyang salita ang mag-comfort sa puso mo bago ka matulog. Pero kaibigan, bago ang lahat, kung gusto mong samahan ka pa namin gabi-gabi sa mga pangakong nagbibigay lakas at pag-asa, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. Para naman sama-sama tayong magpapahinga sa presensya ng Diyos dito sa Evening Grace. Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. God will meet everything you need. In Tagalog, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa panahon ng kawalan, normal lang na dumadating talaga ang kaba sa nakukuha ng pambayad. Paano na ang pamilya ko? Pero ito ang paalala ng Panginoon, hindi kanya iiwan sa ere. Ang Diyos natin ay sagana sa lahat ng bagay. Hindi siya nauubusan. Hindi rin siya nakakalimot. At dahil kay Kristo Jesus, may access ka sa kanyang biyaya. Minsan, sa sobrang dami ng gastusin at problema sa pera, parang gusto mo na lang sumuko. But here's the good news. God's provision is enough for each day. It never runs dry. Pero hindi lang enough ang pangako niya. He promises to provide out of His riches. Hindi ito limited sa sweldo, sa ayuda, o sa kung anong meron sa bangko. God can open doors you never expected, opportunities, favor, provision, na galing lang talaga sa Kanya. And take note, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Hindi lahat ng gusto, pero tiyak na sapat sa kailangan mo ngayon. Sometimes, provision comes not just in the form of money, but strength, peace, or wisdom on how to handle what you have. Kaya kahit mahirap, kahit may kulang, you're not without hope. God sees your need and He's faithful to provide. Ang Diyos ay may hindi mauubos na kayamanan at Siya mismo ang bahala sa iyo. Basta't kay Kristo ka nakaangkla, hindi ka mauubusan ng dahilan para umasa. He blesses those who trust Him. Jeremiah 17:7-8. Mapalad ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad siya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, ang ugat ay patungo sa batis. Hindi ito nangangamba kahit dumating ang tagtuyot. Patuloy pa rin ang kanyang berdeng mga dahon at namumunga kahit sa taginit. At kung ikaw ay plantita o plantito, mas makaka-relate ka dito sa kwentong halaman sa paso versus halaman sa tabi ng poso. Isipin mo ang dalawang halaman, parehong maganda nung una, may dahon, may bulaklak, parehong nakadisplay sa harap ng bahay. Pero may kaibahan. Yung isa, nakatanim lang sa paso. Yung isa naman, nakatanim sa lupa na malapit sa poso, kaya naman ang ugat ng halaman ay nakadirekta sa tubig. Dumating ang tag-init. Yung nasa paso ay unti-unting nalanta. Kahit dilig pa ng dilig si plantita, kulang pa rin. Samantalang yung nasa tabi ng poso na natiling luntian, hindi natuyuan. Bakit? Dahil kahit walang ulan, may source siya ng tubig mula sa ilalim. Alam mo kapatid, hindi yan nalalayo sa buhay ng isang tao na may tiwala sa Diyos. Hindi siya nakadepende sa pagdating lang ng ulan, sa trabaho, sa sweldo, o sa ayuda ng ibang tao. Dahil nakaugat siya mismo, direkta, konektado, at laging nakaugnay sa Diyos. Kaya kahit may tagtuyot, meron pa rin kapayapaan.
may bunga at nananatiling may buhay, sigla at matatag. Sa panahon ng kawalan, ang tanong ay hindi lang may pera ka ba, kundi saan nakaugat ang tiwala mo. Marami ang nagtatrabaho ng todo-todo, nagsusumikap, inuubos ang oras na subsob sa trabaho, pero ubos na ubos pa rin, hindi lang sa wallet, kundi ubos na ubos din physically, mentally, at lalo na spiritually. Pero ang taong nagtitiwala kay Yahweh ay tinawag na mapalad. Hindi dahil perpekto ang sitwasyon, kundi dahil matatag ang kanyang pagkakaugat. Hindi natutuyuan, kundi ay patuloy siyang namumunga. Yan ang epekto ng nag-uugat na pananalig sa Diyos. Kapag siya ang pinagkakatiwalaan mo, may internal supply ka kahit ubos na ang panlabas. May peace kahit may bills. May strength kahit walang sagot sa ngayon. At di lang basta may buhay kundi namumunga. Ibig sabihin, nagiging pagpapala ka rin sa iba. Ang tiwala mo sa Diyos ay hindi lang para sa iyo. Kapag ikaw ay grounded sa Kanya, pwedeng gamitin ang buhay mo para i-encourage ang ibang taong dumaraan sa tagtuyot. Kaya huwag kang bibitaw sa pagtitiwala. The blessing doesn't always come instantly, but it always comes abundantly kapag kay Lord ka nakaugat. Pangatlo, He gives you the ability to produce wealth. Deuteronomio 8:18. Alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magpayaman upang tuparin niya ang kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Hindi lang basta blessing ang ipinapangako ng Diyos, kundi yung kakayahang lumikha ng yaman. Hindi niya lang tayo binibigyan ng biyaya, binibigyan niya tayo ng utak, lakas, ideya, oportunidad, lahat ng kailangan para magtagumpay. Kaya kung may trabaho ka, skill, small business, o kahit simpleng talent, pati na experiences mo, huwag mong maliitin. Kasi yan din ang maaring tool na ibinigay ni Lord sa'yo para makabangon ka, o kaya naman ay itaas ka. Halimbawang wala kang trabaho, walang regular na income, walang business, pero meron kang isang bagay na hindi kayang nakawin ng kahit anong krisis. Yan ay ang skill. Yung kaalaman mo o abilidad na na-develop mo sa paglipas ng panahon, pwede sa pagluluto, pag-awit, pagtuturo, pagmamaneho. O kahit sa technology, marunong kang mag-edit, mag-voice over, gumawa ng content, wala kang office? Ang importante ay meron kang ability na maaari mong pagsimulan muli. Ang ability na binigay ng Diyos sa iyo. Ang Diyos na nangakong He will give you the ability to produce wealth. Naiintindihan mo? Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magpayaman. Hindi pera agad, kundi potential, hindi instant success, kundi tools na galing sa Kanya. Kung meron kang skills sa social media, creativity, cooking, or tech, hindi yan aksidente. Gift yan ni Lord. At kapag inalay mo yan sa Kanya, may kapangyarihan yan para magbukas ng pintuan na hindi mo inaasahan. Hindi ito tungkol sa sariling galing lang. Oo, mahalaga ang sipag at tiyaga. Pero ang ultimate source mo ay si Lord. Siya ang nagbibigay ng pabor, ng timing at nagbubukas ng pintuan para sa iyo. At higit sa lahat, may purpose ang pagpapala, hindi lang para yumaman, kundi para maging katuparan ng covenant ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung anuman ang meron ka ngayon, ingatan mo, pagyamanin mo, at isama mo si Lord sa bawat plano. Because your ability to produce wealth, nanggaling yan sa Kanya. God multiplies what you have. 2 Corinthians 9:10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi upang itanim at tinapay upang kainin ang siyang magbibigay sa inyo ng binhi. Ito'y Kanyang daragdagan at pasisibulin upang kayo'y makagawa ng maraming mabubuting gawa. Hindi mo kailangang marami bago ka makarating sa marami. Dahil ang prinsipyo ng Diyos ay simple. Ano man ang meron ka ngayon, kapag isinuko mo sa Kanya, pinaparami Niya. Gaya ng batang lalaki sa John 6 na may 5 tinapay at 2 isda, alam niyang kaunti lang yun. Pero nung inialay niya ito kay Jesus, dumami, pinakain ang 5,000 at may natira pa. Yung babaeng balo sa Zarephath, wala na siyang pagkain, isang dakot na harina at konting mantika na lang. Pero nung sinabi ni Elijah na unahin ng Diyos, nagtiwala siya. At mula noon, hindi naubos ang laman ng lalagyan niya. Tulad ng nangyari sa kasalan sa Kana, nauubos na ang alak. Nakakahiya, nakakapanik, pero may tubig. At nandoon si Jesus, at alam mo na ang nangyari, ang ordinaryong tubig, naging extraordinaryong alak. Walang ubasan, walang wine press, walang ingredients, ganyan si Lord. Hindi kailangan marami ka. Hindi mo kailangan kompleto ka. Kapag inilapit mo sa Kanya kung anong meron ka, Siya ang bahalang magparami, magpabago at magpabusog.
Hindi mo kailangang maghintay ng abundance para magtiwala. Ang miracle, nagsisimula sa simpleng pagsunod, kahit tubig lang ang dala mo. Hindi kailanman naging hadlang ang kulang sa kamay ng Diyos. Ang kailangan lang niya, yung willingness mong ialay kung anong meron ka. Ang milagro, nagsisimula sa simpleng oo mo sa Panginoon. Hindi dahil marami siyang dala, kundi dahil willing siyang ibigay ang kaunti niyang meron. Ganyan din ang gusto ni Lord sa atin. Kapag isinuko mo ang maliit mo, siya ang bahalang magparami. Siya ang nagbibigay ng binhi at siya rin ang nagpapasibol nito. Minsan ang tingin natin sa sarili natin kulang sa pera, kulang sa gamit, kulang sa connection. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang punong-puno. Kailangan mo lang magtiwala na ang konti mo ay sapat sa kamay ng Diyos. Dahil kapag siya ang nag-multiply, hindi lang para sa sarili mo ang bunga, kundi para makabless ka rin ng iba. Kaya kung may maliit kang negosyo, maliit na income o maliit na kakayahan ngayon, huwag mong maliitin. Hindi maliit yan sa Diyos. Kung iaalay mo yan sa Kanya, kayang-kaya niya yung palaguin sa paraang higit pa sa kaya mong imaginein. Ang totoo, hindi hinahanap ni Lord ang dami ng meron ka. Hinahanap niya ang puso mong handang magtiwala sa Kanya. So the question is, willing ka bang ipagkatiwala ang kaunti mo kay Lord at hayaang siya na ang magparami nito? Seek first His kingdom, provision will follow. Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Marami sa atin sobrang consumed sa pangangailangan, pambili ng pagkain, pambayad ng bills, tuition, panggastos sa araw-araw. Natural lang yan, tao lang eh. Pero ang paalala ni Jesus ay simple pero radikal. Unahin mo si Lord, unahin mo ang Kanyang kalooban at lahat ng kailangan mo, idadagdag niya. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho o magsusumikap. Pero ang tanong, sino ba ang inuuna ng puso mo? Trabaho ba? Negosyo ba? Ambisyon mo? O ang Diyos? Kapag inuuna mo ang Diyos, nagkakaroon ng ayos ang lahat sa buhay mo, yung direction mo, decision mo, at pati provision. Dumadaloy ng ayon sa plano niya. Ang ganda kasi ng pangako niya, all these things will be given to you as well. Hindi mo kailangang habulin ang blessing. Dahil ang blessing na ang hahabol sa iyo kapag nauna si Lord sa puso mo. Kaya kung naguguluhan ka kung ano ang uunahin ngayon, ito ang sagot. Unahin mo si Lord, paglilingkod muna bago promotion, kalooban niya muna bago kagustuhan mo, at sa dulo, hindi ka magkukulang. God cares and He will not abandon you. Hebreo 13:5. Huwag kayong magmukhang pera, masiyahan kayo sa kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Parang ganito lang yan kapatid. Isipin mo ang isang bata na nawala sa gitna ng maraming tao, naiiyak, nagpapanik, lumilingon sa kaliwat kanan pero walang pamilyar na mukha. Lahat sa paligid niya, abala, at walang pumapansin sa kanya. Nag-uumpisa na siyang matakot. Akala niya iniwan na siya. Pero ang hindi niya alam, nandyan lang pala ang tatay niya sa paligid. Sumusunod sa bawat hakbang niya at hindi siya inaalis sa paningin niya. Hindi siya nilalayuan kahit isang hakbang lang. Hindi siya pinansin agad ng tatay niya. Hindi dahil pinabayaan siya, kundi hinayaan muna siyang matutong tumingin, huminto at umasa. At nung napagod na siya, iyak na lang ng iyak. Dumating ang yakap at ang boses na nagsabing, "Anak, nandito lang ako. Hindi kita iniwan." Ganyan si Lord sa'yo. Alam ko na kung minsan, kahit anong pilit mong maging okay, hindi ka pa rin maging okay. May mga gabing tahimik lang ang lahat. Inaantay mo ang kasagutan pero wala pa rin. Nalilito ka, wala kang kausap, walang kasabay. Ang lahat ay walang kasiguraduhan. At sa mga ganitong sandali, minsan napapatanong ka, Lord, nandyan ka pa ba? Pinakikinggan mo pa ba ako? Huwag mo kong tiisin, Lord. Pero ang sagot niya ay malinaw at tapat. Anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi mo kailangang maging perpekto para manatili siya. Hindi mo kailangang laging malakas para samahan ka niya. Kasi ang Diyos kasama mo sa hirap, sa lungkot. At kahit sa mga hindi mo maintindihang season ng buhay mo, mahalaga ka sa Kanya. At kahit iniwan ka ng iba, siya ay nananatili sa tabi mo. Kaya kung pagod ka na, kung parang wala ka nang mahawakan, hawakan mo tong pangakong to. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. Kapatid,
Hindi mo kailanman kailangang harapin ang buhay na mag-isa. May Diyos na kasama mo at kailanman hindi Kanya iiwan. And promise number 7, His promise of peace and freedom from anxiety. Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil kay Kristo Jesus. Isa sa pinakamatinding kalaban ng puso ay ang pag-aalala, lalo na pagdating sa pera. End of the month na, pero wala ka pang pambayad ng bills, wala kang maayos na income, at parang wala kang kontrol sa nangyayari. Ang unang naapektuhan ay hindi lang ang bulsa mo, kundi ang kapayapaan mo. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang problema. Pero ito ang totoo, kapag ang puso mo ay may kapayapaan, may lakas kang harapin ang bawat araw, hindi ka bugbog sa stress, hindi ka kinakain ng anxiety, dahil alam mong pwede mong iiyak sa Diyos ang lahat, at kaya niya itong palitan ng kapayapaan. Isipin mo ang isang bangka na nasa gitna ng matinding bagyo, umuulan, malalakas ang alon, halos tumaob na nagpapanik ang lahat, pero may isang natutulog sa likod ng bangka. Si Jesus. Tahimik siya, payapa, hindi dahil hindi niya alam ang nangyayari, kundi dahil sigurado siya kung sino ang may kontrol. At nung ginising siya ng mga disipulo, hindi siya nagpanik. Pinatahimik niya ang bagyo. Sabi niya, "Peace, be still." At tumigil ang hangin, kumalma ang alon. Pero ang tunay na miracle ay ito. Bago pa man tumahimik ang paligid, tahimik na ang puso niya, at yan din ang peace na gusto niyang ibigay sa iyo. Maybe today, you feel like you're in that boat, nalulunod sa problema, pinabagyo ng takot at pag-aalala, pero sinasabi sa iyo ng Diyos, "Anak, hindi mo kailangang hintayin na tumigil ang bagyo para makaranas ng kapayapaan. Basta ako ang kasama mo, maaari kang pumayapa." Kapatid, kapag ang puso mo ay may kapayapaan, may lakas kang harapin ang bawat araw. Hindi ka bugbog sa stress. Hindi ka kinakain ng anxiety dahil alam mong pwede mong iiyak sa Diyos ang lahat. At kaya niya itong palitan ng kapayapaan. Sa dami ng iniisip mo araw-araw, sa lahat ng pangangailangan alalahanin at tahimik na iyak na walang ibang nakakarinig, lagi mong isipin na alam ng Diyos ang laman ng puso mo. At sa ngayon na narinig mo ang mga pangakong ito, lagi mong alalahanin na hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot, sa kakulangan, o sa pag-aalala. May Diyos na nangakong magpo-provide, magmamahal, magpapalakas at mananatili, at ang mga pangakong yon, hindi lang salita, kundi katotohanan na pwede mong tayuan araw-araw. Kaya sa tuwing manghihina ka, balikan mo lang ang mga pangakong ito at ipaalala mo sa sarili mo, ang Diyos ay tapat, at kahit kailan, hindi niya ako iiwan. Kung na-bless ka sa video na to, don't keep it to yourself. I-share mo ito sa isang taong pagod na, nalulungkot o nagdududa kung may pag-asa pa. Follow Living by Grace for more real, raw, and hope-filled content. At tandaan mo ito, ang mga pagsubok mo ngayon, hindi pang habang buhay, may Diyos na tapat, may mga pangakong matibay, at sa Kanyang tulong, mapagtatagumpayan mo ito, kapatid. Hindi ka pababayaan, hindi ka nag-iisa, at sa dulo ng lahat ng ito, may tagumpay. Hanggang sa muli.